Next, Thevenin's theorem, and syempre kasunod nito Norton's theorem. So related kasi yung dalawa or medyo may pagkakatulad. Sa Thevenin's theorem, the entire network daw connected to a load can be replaced by single voltage source in series with a single resistance connected to the same terminal. So pansinin mo yung part na yon kasi natatanong to sa mga objective type question na daw yung equivalent circuit kapag Thevenin's theorem. So meron kang voltage source na naka-series sa resistance. Minsan nga ito yung tanong, ano yung connection? So series. Okay, so yung concept sa Thevenin's theorem, so kunyari meron ka daw complicated na circuit. So kunyari dito yung supplying network, kung ano man yung nasa loob niyan. Combination ng kung ano-ano mang resistor, capacitor, inductor, basta complex circuit. Pwede mo daw yun i-simplify to a ganito. May voltage source na naka-series sa resistor. Tapos, ayun na yung load, ibabalik mo na, mas madali mo na makakompute kung ano man yung pinapakompute mo related sa load, voltage man, current, or power kasi naka-series na lang siya dito. Dito lang syempre yung matrabahong part yan. So, yung pag-simplify mo nung complex network na yan. So, paano mo siya magagawang equivalent circuit na voltage source na series is ang resistor. So, applyan mo yun ng mga naunang circuit methods na diniscuss natin kanina. Yung VTH, ang tawag natin open circuit voltage. No? So, baka matanong din kasi. Tapos, yung RTH, ang tawag naman natin doon, siya yung looking back resistance. Okay? So, open circuit voltage, then looking back, ito A, no, looking back resistance. Mapapakita naman natin ito mamaya. So, dun sa mga examples natin. So, bakit tinawag na open circuit voltage and paano sinusolve and looking back resistance and paano din ma-compute. So, dun lang muna tayo sa concept na pag Thevenin's theorem, yung isang complex network, so mas-simplify mo to an equivalent circuit na ganito lang kasimple, may voltage source na naka-series sa isang resistor. Ito pala yung example. So, kunyari yung kanina, so solve natin using Thevenin's theorem. Pero kung ako yung magko-compute, may option naman ako pumili ng gagamitin. So, hindi ko ito solve using Thevenin's theorem. Kasi matrabaho din. Parang superposition. So, for the sake lang na mapakita natin yung concept ng Thevenin's theorem, kaya isosolve natin yung tanong kanina using Thevenin's theorem na yun. Okay, so sa Thevenin's theorem, so parang ito yung i-consider natin na load, so yung R2. So tatanggalin mo muna siya dun sa circuit. No? So di imagine mo na tanggal mo 'yan. Ganito na lang. So ito yung circuit natin. So ito yung VS1 pa din, tapos ito yung R1, tapos ito yung R3, tapos ito yung VS2 na 6 volts. Then tinanggal mo na dito yung R2. So lagyan natin syempre ng H B na lang. Okay, so ayan yung circuit mo. So ayan yung load. Tapos yung circuit na to, i-convert mo yan. So kailangan ma-convert mo yan doon sa equivalent circuit ng Thevenin's. Diba? Equivalent circuit nun, may voltage source ka, tapos naka-series, isang resistor, yung RTH, tapos eto, VTH. Tapos eto yung A, B, kasi pag na-convert mo na yung circuit na to sa equivalent circuit niya, ibabalik mo na yung R2 na yon. Then, madali mo nang makakompute yung current doon kasi imagine mo na lang na connect mo na dito yung R2, simpleng series circuit na lang yon. Mag-ohms law ka na lang, makakompute mo yung current. So, pero yung pag-convert, yun yung medyo matrabaho. Okay, so yung VTH, na paano i-compute yung VTH? No? So, for VTH, 'di ba? So, by definition kanina, so ang VTH is open circuit voltage. No? So, dialamin natin, so ano daw yung open circuit voltage between yung dalawang terminals na yun. So, dialamin natin yung VA, B. Okay, tapos sa pag-compute nito, iisip ka paano kaya mas madali. No? So, pwede kang mag-superposition, nodal analysis, Millman's theorem, KVL, KCL, or kung alin man dun sa mga nabanggit natin kanina. Siguro dito Millman's theorem. No, kasi pwede naman natin apply yung Millman's theorem. No, kasi mare-redraw mo naman yung circuit ng ganito eh. So, kunyari, etong dalawang to. So, dito natin ilagay. So, ayan yung
dalawang yon. Tapos yung ito yung A, tapos ito yung B. Tapos dito yung R na to, tsaka yung supply na to. So dito siya sa kabila. No? So di pwede natin ma-compute directly yung common voltage sa kanilang lahat. No? So by Millman's theorem. So di ba by Millman's theorem, so ito magiging diretso ko na lang dito. Nag-solve naman na tayo kanina using Millman's theorem eh. So, di ba mangyari doon, titingnan mo muna to, ito 12 volts, tapos ito 120 ohms, edi 12 over 120, di ba? Plus, dito sa kabila naman, ito 6, tapos ito 120, so 6 over 120. Then, sa denominator nun, di ba yung mga conductance, edi 1 over 120 plus 1 over 120. No? So, makakompute natin dito yung common voltage sa kanilang lahat. So, ito is 9 volts. Okay, so yung VAB na yan, so yan yung open circuit voltage between yung dalawang terminals na tinanggalan natin ng load. So, eto na yung VTH natin. So, may VTH na tayo. So, open circuit voltage. Hindi naman Millman's theorem lang yung pwede. So, pwede kang mag-superposition kung masipag ka talaga, mag-mesh analysis, KVL, KCL, source transformation, kung alin nga dun sa mga nabanggit natin kanina. So, nagkataon lang na mas gusto ko gamitin dito Millman's theorem or naisip ko mas madali i-compute by Millman's theorem. So, ayun yung pinakita ko dito. Next naman, so i-compute natin yung RTH. No? So, solve for RTH naman tayo. So, for RTH. Diba yung RTH is looking back resistance. So, ibig sabihin, i-compute natin yung resistance between A and B, pabalik na sa circuit, then, ito pala, importante, lahat ng sources, i-disable mo. Diba? Pag mag-disable tayo ng source, doon sa superposition, so, ganun din naman yung gagawin. So, kapag voltage source, papalitan mo short circuit, kung may internal resistance, may iwan. Pag current source naman, open circuit. Parehas naman voltage source yung meron tayo. So, parehas mapapalitan sila ng short circuit. E di magiging ganito yung circuit natin. Ito yung R1. So, di lagay natin dito 120. Tapos, etong naka-series sa kanya na 12 volts, papalitan natin ng short circuit. Sa kabila, may ganun din. Di ba yung 120. Tapos, yung 6 volts, papalitan natin ng short circuit. Tapos, di ba nandito yung A. Dito na lang natin lagay sa taas. Ganyan. Tapos, dito yung B. So, dito natin, labas na lang natin yung B. So, okay lang naman yan. So, di meron tayong ganitong circuit or siguro para mas ma-imagine mo. So, ayusin natin ang drawing. So, dito may resistor ka. Dito may resistor ka din. Tapos, ito yung A tsaka B. Pareho sila 120 ohms. No? So, para ma-compute mo yung RAB, so napakadali lang naman yan. So, dalawang 120 ohms na nakaparallel. So, divide mo lang sa 2. So, 120 over 2. Therefore, yung RAB equal sa 60 ohms. Then, yung 60 ohms na yon, ito na yung RTH natin. Meron na tayong Thevenin's resistance na 60 ohms. Then, yung kanina, Thevenin's voltage na 9 volts, edi yung circuit natin, so ito na yung Thevenin's equivalent circuit natin, 'di ba? May VTH tayo 9 volts, then yung RTH natin then nga 60. So 60 ohms. Ito 60 ohms. So ayan na yung Thevenin's equivalent circuit natin. Tapos ito yung terminals na A and B. Pwede na natin ibalik dito yung tinanggal mo na load resistance na 120 ohms. Then, pwede mo na makompute dyan or mas madali mo na makakompute dito yung current na magfo-flow sa resistance na yan. Ganito na lang mangyari doon. So, by Ohm's law, so diba yung current sa circuit equals sa total voltage over total resistance. So, di meron tayong 9 over
60 plus 120. So, input natin sa calculator. Mako-compute natin yung current equal sa 0.05 amperes or yun ngang 50 milliamperes. No? So, ito yung value na hanapin mo sa choices letter B. No? So, bagay, maraming beses naman na natin na-compute to. So, 50 milliamperes ang sagot dyan. Okay? So, ayun yung kung i-compute mo yung circuit na to using Thevenin's theorem. So, medyo matrabaho din siya. Pero kaya pinakita pa rin natin para nga mas maintindihan mo yung concept behind yung Thevenin's theorem. Kung hindi mo man siya gagamitin, pag magko-compute ka na ng circuit, edi ayos lang. So, pili ka na lang ng mas mabilis na ko-compute yung tanong. So, sa akin nga, either mesh analysis yon. So, yun yung number one favorite ko. Next, yung nodal analysis. No, tapos yung mga ayaw ko, so yung Thevenin-Norton's theorem, superposition, kasi hindi ko sila kaya gawin, so matrabaho lang talaga. So kung sakali naman sa Thevenin's theorem, so may maraming mga question dito, ang pinapa-compute lang yung equivalent circuit. No? So kunyari, ano daw yung equivalent circuit? Ang tanong doon, ano yung value ng VTH, saka yung RTH. No? Kaya sana nung sinolve natin yung question na to, na sundan mo paano natin na-compute yung VTH or paano nako-compute yung tinatawag na open circuit voltage and yung looking back resistance. Ayun yung Thevenin's theorem. So, kasunod, Norton's theorem naman. Sa Norton's theorem, so sabi niya, an entire network connected to a load can be replaced by a single current source in parallel with a single resistance connected to the same terminal. Okay, o 'di ba kung i-compare natin do'n sa statement ng Thevenin's theorem kanina, so medyo may pagkakatulad sila. So ang pinagkaiba lang yung equivalent circuit. Now, so yung concept halos parehas lang. Kunyari may isang network tayo, so siguro isang complex electric network then connected sa load. So masi-simplify daw natin yung isang complex network to a simple equivalent circuit na may current source na nakaparallel sa isang resistor. Now, so yun lang yung magiging difference kung i-compare natin siya sa Thevenin's theorem. So yung part na simplified circuit na. Sa Thevenin's theorem kasi, 'di ba, ang equivalent circuit natin voltage source, dito naman current source. Then sa Thevenin's theorem, yung resistor naka-series, dito naman yung resistor naka-parallel. Okay? So ayun yung Norton's theorem. So yung current dito, so na tinatawag natin na Norton current. So paano kinukuha yung IN? So ito kasi based sa tawag sa kanya, so short circuit current, no? So ang mangyari kasi dito, so i-short mo yung part na tinanggalan mo ng load, then i-compute mo yung current doon. So short current or short circuit current dapat. Short circuit, ganito dapat yan. So short circuit current, no? So i-short mo yung part na tinanggalan mo ng load, tapos i-compute mo yung current na mag-fall doon sa short circuit na yan. No, so sa Thevenin's voltage kasi, 'di ba, open circuit voltage. So sabagay hindi ka naman dapat mahirapan kung open circuit ba or short circuit kasi kung voltage, no, pangit naman kapag sinabi mo na short circuit voltage. No, kasi yung short circuit, wala siyang voltage drop, so automatic zero 'yan. So kapag current naman, so parang maiisip mo din, hindi yata tama kung sasabihin ko na open circuit current, no? Kasi kapag open circuit current or kapag open circuit, so walang current 'yon. So zero yung value ng current do'n. So maiisip mo na ang partner kapag voltage open circuit, no, kapag current short circuit. Kaya kapag may tanong din, kailangan mo maisip yung tungkol dito sa short and open. I hope di ka na mahihirapan. So kapag Thevenin's theorem, open circuit voltage. Kapag Norton's theorem, short circuit current. Na yung resistance na part, wala namang magiging problema kasi pareho lang sila, ang tawag natin looking back resistance. No? So ganito din naman 'di ba kay Thevenin's theorem kanina,
aalamin mo yung equivalent resistance between yung terminals na tinanggalan mo ng load, given na naka-disable na yung mga source dun sa isi-simplify mo na network. Now, so pag current source, open circuit. Pag voltage source, short circuit. Okay? So, ayun yung concept ng Norton's theorem. Yung isang complex network, so masisimplify mo to an equivalent circuit na ang meron current source na nakaparallel sa isang resistor. Then kapag na-simplify mo na yon, so ibabalik mo na yung tinanggal mo na part ng circuit doon sa terminal, so kunyari A and B, then makakompute mo na ng mas madaling paraan yung circuit na yon. Kasi yung complex na part ng circuit, na-simplify mo na sa equivalent circuit based on Norton's theorem. Okay? O siguro mas magets mo kapag in-apply natin to sa pagsosolve ng isang circuit. So, and like yung mga naunang example natin, same given and question, iko-compute nga lang natin ng iba't ibang method. So, dito by Norton's theorem naman. In this circuit, so ito pa din naman yung kanina. So, iko-compute natin dito yung current na mag-flow dito sa gitnang resistor, yung R2 na 120 ohms yung value. So, na-compute na natin to maraming beses, iba't ibang methods, no, dito by Norton's theorem naman. So, di ba by Norton's theorem, so ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung R2. So, dito sa part na to, eto, tsaka yan. O, sabihin natin, eto A, tapos eto B. No, so, tatanggalin natin yung part na yon, tapos papalitan natin ng short circuit. No, kasi kailangan natin makompute yung current na mag-flow doon sa short circuit na yon. So, di ganito yung magiging itsura ng circuit. So, redraw lang natin dito. So, nandito pa din syempre yung 12 volts. Tapos, yung 120 ohms na resistor. Then, ito yung point A. Ito yung point B. Tapos, ito yung R3. So, 120 ohms na R3. Then, yung V2. So, ito yung 6 volts. Ayan. Okay, tapos, ayun nga yung tinanggal natin na R2, papalitan natin ng short circuit. No? So, ito yung short circuit na yan. Then, alamin natin ano yung current na mag-flow dito. Kasi yung current na yan, no? So, yung current na to, ito yung IN. So, dun sa magiging equivalent circuit natin. Didiskartehan natin, makompute yung IN. Marami namang pwedeng solution. So, pero dito siguro ang gawin na lang natin by source transformation theorem. So, yun na lang. By source transformation theorem. No, so, yung voltage source, kina-convert sa current source, or kung may current source naman, pwede may convert sa voltage source. No, kung di ka naman ganun ka-confident sa source transformation theorem, so, pwede naman yung ibang method dito. Pwede yung superposition, KVL, KCL, nodal analysis, yung mga nauna kanina. So, dito ang naisip ko lang, source transformation. Di ganito yung mangyayari. Diba? Etong unang part na to, so maka-convert natin yan sa current source na may nakaparallel na resistor. Etong kabila, ganun din. So, maka-convert natin sa current source na may nakaparallel na resistor. So, di gawin natin yan. So, yung circuit natin magiging eto, current source na lang. Di ba? Pataas yung direction. Kasi yung voltage kung saan siya galing, nasa taas yung positive. Kaya yung direction nito, pataas din. Yung magiging value nito, so di ba sa source transformation theorem, 12 divided by 120, so di magiging 0.1 yon. So 0.1 ampere. Tapos yung resistance dito, okay, so di ba yung resistance dito, kakapain mo lang yung resistance na naka-series sa voltage source na yon, so di ito 120 ohms. No? So ito na yung 12 volts and 120 ohms na naka-series. Now, doon naman sa kabila, yung 6 volts na may naka-series na 120, so, maka-convert din natin siya to current source na may nakaparallel na resistor. Ang value nga lang dito, so 6 divided by 120, so di 0.05 amperes yun. Then, eto, kakapahin mo lang ulit 120 ohms. So, then, ibalik natin yung A and B. So, nandito siya sa gitna. So, eto yung point A and B.
Tapos andito yung current na gusto natin i-compute na yung current na yan. Okay, sa tingin ko na-realize mo na kung bakit na mas naisip ko source transformation theorem yung gamitin. So pagdating kasi sa part na 'to, madali na yung kasunod. Na kasi 'di ba ang mangyayari diyan, so etong dalawang current puwede kong i-combine. So pareho naman sila ng direction, eh, di mag-a-add 'yon, magiging 0.15. So di-drawing natin dito. So yung current natin, so 0.15 amperes. Tapos yung dalawang 120 ohms, 'di ba naka-parallel, so di puwede din natin 'yun pagsamahin. So 'di ba dalawang equal yung value, so divide ko lang sa 2, so magiging 60 ohms na lang 'yon. So edi eto na yung dalawang 120 tsaka yung dalawang current source. Then balik natin siyempre dito yung A and B. Tapos andiyan yung current na gusto natin i-compute. Or actually dito malalaman mo na kung ilan 'yan, eh. Kasi 'di ba sa circuit natin, since, may dalawang branch na naka-parallel tapos dito short circuit, 'di ba kapag may short circuit na naka-parallel dun sa isang resistor, so lahat ng current dun napupunta sa shorted na 'yon. So ibig sabihin walang current na pupunta dito ay 60 ohms na yung current dito magiging equal to 0. Therefore, lahat ng 0.15 amperes dito pupunta. So, nandito yung 0.15 amperes. No, tapos, etong ang 0.15 amperes na to, yan yung short circuit current natin. So, therefore, yan yung Norton's current natin. Okay, kung di mo naman naisip yon, so pwedeng madagdagan ka lang ng isang madaling step lang din. So, ang mangyayari, so yung current na may naka-parallel na 60, i-convert mo sa voltage source ulit, edi nakaganito. Tapos, eto na yung point A and B mo. Then, yung current na magpo-flow dyan. So, madali mo na din namang makakompute. Mag-ohms law ka na lang doon. So, V over R. Ang makakompute mo nga din doon, so malamang sa malamang 0.15 amperes pa din 'yan. Okay, o siguro pakita na lang din natin. 'Di ba yung magiging voltage value dito, so yun yung product ng 0.15 tsaka 60. So kapag pinindot natin yun sa calculator, equal daw yun sa 9 volts. E di eto yung 9. Tapos yung resistance, 'di ba? Kokopiahin mo lang yung R na nakaparallel, so 60 ohms 'yon. E di yung current dito, so 9 over 60. So kapag pinindot natin sa calculator yung 9 over 60, so yung lalabas na sagot doon 0.15 amperes. No? So ibig sabihin yung current nga is 0.15 amperes, yun yung short circuit current natin, therefore ito yung Norton's current natin. Okay? So marami naman pwede nga hindi ganito yung ginawa mo, hindi source transformation theorem. Tapos mag-arrive ka pa din doon sa ang short circuit current 0.15 amperes. Ayan, so may short circuit current na tayo. So yung kasunod, yung looking back resistance naman. So yung pag-compute ng looking back resistance, so same process lang naman doon sa ginawa natin kay Thevenin's theorem. So, kung same process lang, siguro kahit di ko na ipakita, so maka-compute mo pa din doon. Yung na-compute natin kanina, so di ba yung na-compute natin kanina, ilan ba yan? So, yung na-compute natin sa Thevenin's theorem, 60 ohms. No? So, ganito din kasi yung solution na yun eh. So, ganito din. No? So, doon sa A and B, kukumputin mo yung equivalent resistance, di-disable mo yung dalawang voltage source, edi magiging shorted na ganito yon. So, di may dalawang 120 na nakaparallel, yung equivalent resistance 60 ohms. No, kaya dito, yung looking back resistance natin 60 ohms. No, so meron na tayong IN tsaka RN. So babalik na natin yung tinanggal natin dun sa pagitan ng A and B. So i-drawing lang natin yung equivalent circuit. So, eto na yung hindi pala Thevenin's, na dapat Norton. Eto na yung Norton's equivalent circuit natin. Meron tayong current source, then may nakaparallel
na resistor. Okay, so ito yung Norton's equivalent circuit natin. No, so yung value ng current natin 0.15 amperes, then yung resistance natin 60 ohms. No, then 'di ba ito yung point A tsaka yung point B. So pwede na natin ibalik dito yung tinanggal natin between A and B, 'di ba? Tinanggal natin dun yung R2, 'di ba yung R2 is 120 ohms. Then ang original na pinapa-compute talaga sa tanong, ilan daw yung current na magfo-flow dun sa 120 ohms na 'yan. No, so na-simplify na natin ang ganito yung circuit, so maka-compute mo na 'yan ng madaling paraan. Okay, so 'di ba dito pwede kang mag-source transformation theorem ulit or puwedeng by current divider na lang. So yun na lang gamitin natin. So by current divider theorem or by current divider. So, pwedeng current divider lang naman yung tawag doon. So, yung current natin, since dalawang resistor lang naman to na nakaparallel, 'di ba? Sa current divider, tapos dalawang resistor na nakaparallel. So, ang ginagawa natin, so yung ratio, so ang nasa numerator, yung resistance nung kabilang branch na doon sa circuit natin. So, kaya dito, since ang ino-compute natin yung current sa 120, ang numerator natin yung resistance ng kabilang branch. So, dito, 60. Then, sa denominator, so, i-add mo lang, di ba, 60 plus 120, multiply mo to nung paghahatian nila. So, ang paghahatian nila, 0.15 amperes. No? So, i-input natin sa calculator to. Yung na-compute natin na current, so therefore, current daw is equal to 0.05 amperes or yan nga yung 50 milliamperes na kanina pa natin napapalabas. Okay? I hope na gets mo yung Norton's theorem. So, paano siya i-apply kapag nagko-compute ng circuit. Now, kung nagets mo naman yung Thevenin's theorem kanina, sabi ko nga halos parehas lang yung process. No? So, ang magiging pagkakaiba lang yung equivalent circuit. No? So, ang equivalent circuit sa Thevenin's theorem, naka-series yung voltage source and resistance. Dito naman, ang equivalent circuit, naka-parallel yung isang current source and yung resistance. And then, sa Thevenin's theorem, yung pag-compute ng voltage, open circuit voltage. Dito naman, yung current is short circuit na current. Pero pagdating sa resistance, parehas lang sila looking back resistance. Kaya nga din, parehas lang yung mga-compute mo na value. Pero kung sa board exam, so kunyari nakalagay sa tanong, compute this circuit using Norton's theorem, pwede mo namang hindi sundin eh. So kung sa tingin mo, mas madali siya i-compute using mesh analysis, nodal analysis, or source transformation, so di yun na lang yung gamitin mo. Pero kaya pa din naman natin diniscuss yung Norton's theorem kasi may mga tanong na masasagot mo lang talaga kapag alam mo yung concept. Kasi minsan ang tanong yung about sa concept lang. Yung i-describe niya yung process, then identify mo daw anong theorem yung tinatanong doon. So, kunyari, sinabi sa tanong, this circuit analysis technique involves simplifying the complex network into a current source in parallel with a resistance. No, anong theorem yung tinatanong? Tapos sa choices, nakalagay letter A, Norton's theorem, letter B, Thevenin's theorem, letter C, Millman's theorem, letter D, source transformation theorem. Yung kahit hindi mo naman siya i-apply sa pag-compute ng circuit, no, dapat may idea ka pa din. And like yung nabanggit ko sa Thevenin's theorem, so may mga problem solving din related dito, tapos ang i-compute mo lang yung about sa equivalent circuit niya. So example, ano daw yung short circuit current or Norton's resistance or ano yung parameters meron daw doon sa Norton's equivalent circuit nung isang given na circuit sa tanong. Okay, and eto pa pala, so kadalasan din yung mga tanungan related dun sa Thevenin's and Norton's theorem, yung conversion. So kunyari may Thevenin equivalent circuit, tas gusto mo daw siya i-convert to Norton's equivalent circuit. So pwede rin naman opposite. So meron kang Norton's equivalent circuit, so given yung I and Rn, then itatanong dun sa question na yon, ano daw yung Thevenin's resistance and Thevenin's voltage kapag i-convert mo siya papuntang Thevenin's equivalent circuit.
No? So may paraan kasi and mako-convert mo 'yon papunta dun sa kabila. Kunyari eto, ma-convert mo siya papunta dito kay Nortons, gano'n din naman yung Nortons equivalent circuit, ma-convert mo siya papunta dun sa Thevenins. No? So and papaano? So para ka lang nagso-source transformation theorem. Kunyari meron kang Thevenin's equivalent circuit muna tapos gusto mo malaman yung I and Rn. So ang gagawin mo lang una, yung Rn, so kokopyahin mo lang yung RTh, no? Kasi nga parehas lang yung value nila. So yung In naman, kukunin mo yung ratio V over R. And actually, sa tingin ko maisip mo na din naman yun eh. So kailangan ko ng current, meron akong voltage and resistance, magde-divide mo lamang ako doon. So sa kabila naman, kunyari yung tanong, ang given naman is yung equivalent circuit sa Nortons, then ang hanapin mo daw yung equivalent circuit sa Thevenins. No? So, ang gagawin mo naman doon, yung RTh, no, kokopyahin mo lang yung value ng Rn. Then, si VTh, kukunin mo yung product ng In saka ng Rn. No? So, maiisip mo na din naman to, sure ako kasi ohms law lang. May current and resistance, kailangan ng voltage, multiply mo yung I tsaka R. Okay? So, may mga tanong na ganyan lang kasimple. So, related sa Thevenin's and Norton's theorem. So, yung conversion lang between equivalent circuits nila. Next, circuit theorem na madalas mo din ma-encounter sa mga books and mga review materials, yung maximum power transfer theorem. No? So, simple lang naman yung sinasabi dito. Maximum power transfer theorem states that to be able to transfer maximum power to the load from the source, the load resistance must be equal to the internal resistance ng source. Or kung maraming resistance doon sa circuit, yung equivalent resistance nung mga yon. No, so parang looking back resistance between A and B kung saan naka-connect yung load. Okay, so ito yung mahalagang part dyan. Ito yung madalas na tatanong dyan. Ano yung condition? Yung condition daw, the load resistance must be equal to the internal resistance. So, kaya yung mga tanungan dyan, kadalasan, tatanong lang sa'yo to be able to get the maximum power, ano dapat yung resistance ng load. So, diyan gagawin mo lang, titingnan mo yung circuit, tapos yung equivalent circuit, kapag na-convert mo na siya sa ganito, na parang kung hindi pa ganito kasimple yung circuit, alamin mo na Thevenin's equivalent circuit nun. Tapos, yung RTh, yun yung resistance dapat ng load para maging maximum yung power na makuha mo dun sa source. Or kung hindi naman ganun, so itatanong niya, ano yung maximum power mismo? So, di pag na-convert mo na sa ganito yung circuit, so mag-compute ka ng power sa load. So, either V squared over RL, I squared times R, or V times I. No, or pwede din efficiency. No, kapag efficiency, so, ano daw yung efficiency under maximum power transfer? 50% lang yun. So, hindi siya 100. So, baka kapag kasi natanong, tapos mapansin mo yung word na maximum, then sa choices nakita mo 100, baka isagot mo yung 100. So, hindi ka tatama kapag ganun gagawin mo. Kapag efficiency kasi, efficiency under maximum power, sulat natin para mas matandaan mo. Maximum power transfer, so equal lang yon sa 50%. No, 50% lang kasi ang mangyari nga, since equal yung resistance niya tsaka yung resistance ng source, in terms of voltage drop, napaghahatian nila yung voltage dun sa source. May kalahati pupunta dito sa R na to, yung kalahati mapupunta sa load, so 50% lang yung efficiency. Okay?